Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Robert Dinoy, shoutout kay Henry Swan, at shoutout kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Mga masters, baka gusto nyo mag-join sa ating membership. Magkakaroon kayo ng badge na Emperor at Sec Masters. At kung maaari lang mga masters, ay suportahan nyo ako dito sa ating membership. Sa mga gusto lang pong sumuporta ay maraming salamat po. Magiging advance po kayo sa ating mga upload. Magkakaroon po kayo ng emojis. At lalong-lalo na po ay magkakaroon kayo ng badge na Sec Masters at Emperor sa inyong pangalan. Pag nag-join po kayo, i-click nyo lang po yung join sa mga gusto lang po mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Samantala sa kabilang panig, sa imperyo ng Elysium Gate, sila Ambrose, Eunice at Lynn, ay naghanda na din ng kanilang mga sarili. Ang tatlo ay sabay-sabay na inayusan ng mga kasambahay sa kanilang mga silid. Si Ambrose ay nakasuot ng kulay puting kasuotan. Ang tinataglay nitong kagwapuhan ay sobrang nakakamangha, na kahit sinong kababaihan ang makakita dito ay sobrang mapapaibig nito. Si Ambrose ay nakuha ang kagandahan lalaki ng kanyang ama na si Daryl. Sa kanyang kasuotan ngayon, ito ay para bang isang Diyos sa God's domain. Ang kanyang kasuotan ay may halong ginto. Kumikinang sa kagwapuhan si Ambrose. At si Eunice naman ay nakasuot ng kulay pink na gown. Ang hubog ng katawan nito ay kitang-kita sa kanyang fit na katawan. Ang pisngi nito ay medyo namumula dahil sa makeup. At ito ay sobrang nagtataglay na kagandahan. At si Lynn naman ay nakasuot ng kulay purple na gown. Ito ay nakasuot ng mga accessories na tila ba ito ay isang prinsesa sa kaharian ng God's domain. Ang kanyang maliit na muka at mahabang buhok na tatakpan ang mga tenga nito ay sobrang nakapagbigay kagandahan na tinataglay ni Lynn. Ito ay sobrang nakakamangha sa mga oras na ito, na kahit sinong babae ni Daryl ay may inggit sa tinataglay na kagandahan na mayroon si Lynn sa mga oras na ito. At nang lumabas na ang tatlo sa kanilang mga silid, at nagkita sa hallway, sila Ambrose at Eunice ay sobrang napatulala sa nakikita nila ngayon. At si Ambrose ay napabulong. Auntie Eunice, tignan mo ang prinsesa ng mga elf. Ay sobrang napakaganda. Ito ay nagtataglay na ng natural na kagandahan. Ngunit nang siya ay maayusan na, mas lalo pang lumabas ang kagandahan nitong tinataglay. Halos tumulo ang laway ni Ambrose sa kanyang nakikita. At si Eunice ay nagsalita. Tama ka nga Ambrose. Ang kanyang kagandahan ay natatangi. Ang prinsesa ng mga elf na ito ay nararapat na maging asawa ng iyong ama sa hinaharap. Sabi ni Eunice. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay bumalik sa kanyang ulirat at biglang pumasok sa isip niya at ito ay bamulong. Oo nga pala. Ang prinsesa na ito ay nobya ng aking ama. Muntik ko na makalimutan ang bagay na iyon. Masyado ako namangha sa kanyang kagandahan. Sabi ni Ambrose at ito ay napakamot ng ulo. At si Lynn habang naglalakad, siya ay nakangiti sa dalawa at sinabi, Miss Eunice sobrang ganda mo. Ang iyong kasuotan ngayon ay bagay na bagay sa tinataglay mong kagandahan. At ganun din ikaw Sec Master Ambrose. Sobrang napakagwapo mo. Bagay na bagay sa iyo ang iyong suot na kulay puti na may ginto. Ang iyong pagiging lalaki ay lumabas sa iyong kasuotan. Nakakamangha. Nang marinig ni Ambrose ang papuri ni Lynn sa kanya, ang muka nito ay namula at sinabi, Masyado kang magalang sa akin prinsesa ng mga elf. Ambrose na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw ay nobya ng aking ama. At ang iyong katayuan ay mas mataas pa sa akin.
Kaya kung maaari lang mahal na prinsesa ng mga elf, Ambrose na lang ang itawag mo sa akin simula ngayon. Sabi ni Ambrose, at si Lynn ay ngumiti ulit. Nakikita ni Ambrose ang ngiti ni Lynn. Mas lalo pa itong namula. At bamulong. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi pwede ito. Nobya siya ni Ama. Tuldok. Tinapik ni Ambrose ang kanyang noo ng malakas. At sila Eunice at Lynn ay napansin ito. At sila ay tumingin ng husto kay Ambrose at si Eunice ay nagsalita. Ambrose, okay ka lang ba? Sabi ni Eunice. Nang marinig ni Ambrose ang sinabi ni Eunice, siya ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, oo naman Auntie Eunice. Sabi ni Ambrose nang nakangiti. Maya-maya, si General Loy ay dumating at sinabi, mahal na Emperor Ambrose, Miss Eunice, at Prinsesa Lynn. Nakahanda na po ang lahat. Ang mga karawahe na inyong sasakyan ay nag-aantay na sa labas. At ang mga kasundaluhan natin na dadalhin sa imperyo ng Westrington ay nakahanda na. Sabi ni General Loy. At si Ambrose ay nagsalita. Mahusay kung ganon. Tayo nang tumungo sa Westrington. At ang tatlo ay naglakad ng dahan-dahan palabas ng kaharian ni Ambrose. At si Lynn at Eunice ay sumakay sa isang karawahe na kulay gold. At si Ambrose naman ay sumakay na siya lang mag-isa sa isang karawahe na kulay puti. Puti at gold ang simbolo ng Elysium Gate. Kaya ganito na lang ang kasuotan ni Ambrose at ang mga karawahe nito. At si Ambrose ay nag-utos na. Tayo nang umalis. At sa harapan nila si General Loy ay sumenyas na sa dalawang sundalo na nagmamaneho ng mga karawahe ni Ambrose at karawahe ni Lynn at Eunice. Dahan-dahan na nitong pinalakad ang mga kabayo. At sa likuran nila daang-daan kasundaluhan ng Elysium Gate ang kasakasama nila Ambrose. Ilang minuto ang lumipas. Nakarating na sila sa malaking gate ng imperyo ng Elysium Gate. At dahan-dahan itong bumukas. At ang mga karawahe na sinakyan nila Ambrose, Eunice at Lynn ay nagpatuloy at sila ay nakalabas na ng imperyo ng Elysium Gate. Samantala sa loob ng imperyo ng Westrington, nang si General John ay nagtungo na sa labas ng kaharian ni Daryl upang samahan ang mga kasundaluhan na nagbabaantay sa labas, para mag-antay sa mga panauhin pangdangal ng Westrington. Si Daryl ay nagbibihis na sa kanyang silid at sa mga oras na ito, medyo nakakaramdam si Daryl ng pagkailang. At si Daryl ay bamulong sa kanyang sarili at sinabi, masyado naman magarbo ang kasuotan na ito na binigay sa akin ni General John. Ang general talaga na iyon. Ngunit dahil sa kanya, wala na ako ibang iisipin sa seremonya na magaganap ngayon. Kung wala ang general ko na iyon, sigurado ang seremonya na ito ay hindi magiging maayos. Sabi ni Daryl nang nakangiti sa kanyang sarili. Sinuot na ni Daryl ang kasuotan na binigay sa kanya ni General John. Ito ay kulay puti na togo na may halong ginto. Nang sinuot na ni Daryl ang kasuotan na ito, lumabas ang tinataglay nitong kagwapuhan. Maya-maya tumingin si Daryl sa malaking salamin na nasa kanyang silid. At si Daryl nagulat din sa kanyang sarili. Ang buhok nito ay napakaayos, kita-kita ang kanyang muka na may matanggos na ilong. Nakapagbigay din ng mas lalong kagwapuhan ang binigay na toga na kasuotan ni General John sa kanya. Si Daryl ay nagsabi, ako ba talaga ito? Kay tagal ko nang hindi nakikita ang aking sarili. Nagtataglay pala ako ng ganito itsura. O sadyang dahil lang sa tulong ni General John na ayusin ang aking buhok. Kaya medyo nagbago ang aking itsura. Oo, si Daryl ay walang pakialam sa kanyang itsura. Ni minsan hindi niya naisip na siya ay nagtataglay ng kagwapuhan. Ngunit ngayon nang makita niya ulit ang kanyang sarili sa salamin, ito ay napamangha sa kanyang sarili. At ngumiti si Daryl at sinabi, mukhang handa na ako makita ang lahat ng tao sa labas ng aking kaharian. Biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Daryl sa mga oras na ito. Ilang minuto ang lumipas, dumating na sila Zubaji, at Ganggang kasakasama ang 500 na kasundaluhan ng North Mona. Ang lahat ay nagsitabi. Sila Zubaji at Ganggang ay nakasakay sa isang magarbong karawahe. Ang lahat ng nakakakita din ay nagsibulungan sa kanilang mga kasama lalo na ang mga tao na nasa labas ng imperyo ng Westrington. Dumating na ang kaharian ng North Mona. At ang mga kasundaluhan ng North Mona ay sumisigaw. Magbigay kayo ng daan. At nang makarating na sila sa gate ng imperyo ng Westrington, ang karawahe nila Zubaji at Ganggang ay tumigil. At si General John ay sinalubong ito. Binuksan ni Ganggang ang pinto ng kanilang karawahe at laking gulat niya nang makita niya
ang kanilang envoy na nakasuot ng kasuotan bilang general ng Westrington. At sinabi kay Zubaji, "Mahal, parang nakita ko na ang general na ito," sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay tumawa lamang ng malakas. Hahaha. At si General John ay mabilis na nagtungo sa karawahe nila Zubaji at Ganggang at sinabi, "Maligayang pagdating Emperor Zo at Empress Ganggang. Maaari na kayong tumuloy sa loob," sabi ni General John. Nang marinig ito ng isang sundalo na nagmamaneho ng karawahe. Ito ay dahan-dahan niya pinalakad ang kabayo papasok ng imperyo ng Westrington. At sa likod nito ang 500 kasundaluhan ng North Mona. Ang lahat ng tao ay nakatingin. At nang makapasok na ang karawahe ng North Mona, si Zubaji ay bumaba agad ng karawahe. Sa pagbaba ng karawahe ang mga mayayaman na tao ay labis ang pagkagulat nang makita si Zubaji. Ang mga kababaihan ay nagsibulungan. Ngayon ko lang nakita ang Emperor ng North Mona. Ito pala ay nagtataglay ng kagwapuhan. Ang kanyang pangangatawan ay sobrang matikas. Bulungan ng mga tao nasa loob na ng imperyo ng Westrington. Naririnig ni Zubaji ang mga bulungan na ito. Ang kanyang dalawang tenga ay halos lumaki sa papuri sa kanya ng mga tao. At ito ay naglakad papunta sa kabilang pinto ng karawahe para buksan ito at tulungan si Ganggang sa pagbaba. Si Zubaji ay ngumingiti sa lahat ng tao. At ito ay dahan-dahan binuksan ang pinto ng karawahe at si Ganggang ay dahan-dahan bumaba sa karawahe. Nakikita ng mga kalalakihan at kababaihan si Ganggang. Sila ay labis sa pagkagulat sa figure ni Ganggang. Na kahit na ang mga kababaihan ay sobrang humahanga sa kagandahan ni Ganggang at ang mga ito ay nagsabi, "Siya ang Empress ng North Mona. Tunay na napakaganda niya." Ang kanyang kagandahan ay nararapat bilang isang Empress ng isang malakas na kaharian tulad ng North Mona. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita. At si General John ay sumunod kila Zubaji at sinabi, "Emperor Zo at Empress Ganggang, maaari na kayong umupo sa inyong pwesto sa taas ng stage. Sa tabi kayong dalawa ng bagong Emperor ng Westrington," sabi ni General John. At pinangunahan niya ang pagtungo sa taas ng stage. At sila Zubaji at Ganggang ay sumunod kay General John na tumungo sa stage upang umupo. At nang makaupo na sila Zubaji at Ganggang, si General John ay nagsabi, "Mga mahal na Emperor at Empress, muli maligayang pagdating. Maiwan ko na muna kayo, upang salubungin ang iba pang darating na panauhin pangdangal ng Westrington." At si General John ay yumuko. At ito ay dahan-dahan naglakad pababa ng stage. At si Zubaji ay tumawa. "Haha, paano nagkaroon agad ng stage dito? Nung ako ay umalis kanina wala pang ganito. Tingin ko siya ang may gawa nito. Mahusay talaga ang isa na iyon. Mukhang nagkamali ako na binigay ko siya sa Westrington," sabi ni Zubaji habang natawa. Nang mapansin ni Ganggang ang pagtawa ni Zubaji ito ay nagsalita, "Mahal kong asawa na Emperor. Parang nakita ko na talaga ang general na iyon. Alam mo ba kung saan ko ito nakita?" sabi ni Ganggang. Patuloy na nag-iisip pala si Ganggang kung saan niya nakita si General John. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!